ko naman ganito. Ano yung preach ni Pastor na tumatak sa isip mo, sa puso mo na hindi mo nakalimutan? Ito lang, recent. Ano yun? Ay, Ako yung ano, kasi kahit sino Pastor. dito muna sa Abu Dhabi, may isa akong very tumatak sa akin. Yung kay Pastora, yung asawa ni Pastor Ali, si Pastora Beth. Si Pastora Beth ba yun? Hindi, iniisip ko kasi ng preacher eh. Sabi ko yun, Pastor ano? Hindi, wait lang nga, iniisip ko. Si Pastora Beth ba yun? Hindi, si Pastora Beth yun. Yung about wisdom. Si Pastora Beth ba yun? Yung nag-preach ng about wisdom? Ikaw. Basta yun, hindi ko kasi alam pa pangalan nila nun. So, hindi yun ang ano, kasi hindi mo natandaan yung preacher. Ay, ganun ba yun? Kailangan yung preacher na natandaan. Alam ko nga, yung as in lahat, hindi, si Pastora Beth. Siyempre, hindi ko pa sila kilala. Ano, perfect agad pag upunta dito? Pastora, yung taga Dubai. Yung taga Irish? Hindi. Irish, sister ng Pastora. Hindi, si Pastora Beth talaga yun, alam ko. Hindi yun, sige si Pastor. Ano, hindi mo natandaan kung ano yung... Si Pastora Beth yun, yung sa wisdom. About yung preach niya sa wisdom. Kasi, parang true lahat yun na every time, kailangan mo talagang ng guidance and yung decision of life of wisdom. Kailangan mo siyang samahan ng wisdom. Pinagpipray mo siya na lahat ng decision mo dapat may wisdom. Okay. Yan. So, lalo na sa pagbabasa ng Bible, binabasa mo lang siya, madali lang siyang basahin. Totoo naman, madaling basahin ng Bible. Pero pag wala dun yung wisdom, hindi mo din siya ma-adapt sa life mo, Yeah. yung sa mga ganun. So yun, yung dito. Ako si Pastor Beth din, na natandaan ko yung preaching na ano yun, about sa kung sino yung nagligtas sa'yo ng pandemic. Dahil nung nagkaroon ng gera dito, yun din yung Diyos na magliligtas sa'yo. Ibig niya sabihin, yung Diyos na sinasamba natin, yun yung ano natin na magiging foundation natin para magkaroon tayo ng ibig sabihin, hindi tayo mag-worries ba? Ganyan yung ibig niya sabihin. Na kung sino yung, di ba, nung pandemic, grabe, may mga namamatay. So, siyempre, nung nagkagera naman dito, mga tao, nag-worries, panic, kasi nga, gera yun eh, siyempre, di ba? Eh, kung tama ka nga naman ng missile, di ba? Pero, ang message na yun na nagsasabi na, kung nakaligtas ka nun sa pandemic, during pandemic noon, ngayon din, yun din yung Diyos na magliligtas sa'yo sa panahon natin ngayon. Yung nagligtas kila Moises, Abraham, kila mga ninuno pa noon, yung pa rin yung magliligtas ngayon sa atin, sa panahon natin. Yun yung nagganap. Amen, Pastor San. And sabi niya, mas maigi pa nga, natatamaan ka ng missile sa church eh, kaysa tamaan ka na hindi ka nagsimba. Oo, nalala ko yun. Oo. Kailan lang yung ilang Pastora. So yun Naglalaba ka, tas biglang... magandang nagbukas din sa isipan ko. Yung, Yan ang maganda. Ay, tamaan ka man sa na nag-open nga sa akin ako ng ano, yung mga nagligtas noon sa mga believers noon, Meet ni Mami. mga man of God noon. Yun pa rin yung Diyos na nagliligtas sa atin ngayon. At yun din yung Diyos na nagbibigay ng biyaya, pagpapala sa panahon natin ngayon. Sabi nga ng, totoo sabi lagi ng Bible sa Matthew 6:33 na sabi ng Panginoon doon na seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Diba sabi ng Panginoon doon? And then, may mga idadagdag pa sa iyo ng Panginoon. Pag, siyempre may mga kondisyon ng Panginoon kapag sumunod tayo sa Panginoon. Amen. Amen? Amen, Pastor Sunny. Mami. Mami, Ami. Wala akong matandaan na pastor na Dito, dapat ka dito. Parang ang ganda naman ng preaching niya. Okay. Yung words. okay. Yung word ang preaching naman today ni Pastor Pastor Jojo ay about sa the blessing of ano ba yun? The blessing, kalimutan ko yun. Yung ano, na paano mo mapapakain ang sarili mo o souls mo, kaluluwa mo. Sa material ba or sa makalangit. Yeah. So, yun natats ako sa preaching niya dahil 'di ba yung iba sa pupuntang ano di ba kung ano ay gusto mo talagang kakain na kaya gutom ka na. Pero in the spiritual Hindi siya natatagal. sa church, Huwag sa kita pala yung tiyan ni Panginoon, Daddy. ay kailangan pakakainin mo talaga yung kaluluwa mo. Yun. Amen. Kailangan pabusugin mo yung kaluluwa mo, hindi yun sa Ano yung tiyan ni Daddy? finansya, sa mga Sa makamundong buhay. Kailangan yung soul mo Yung soul mo ay mapapakain mo ng Yung ng kay spirit Lord. mo, kay Lord. Yung sa presensya ni Lord. Yung sa presensya Hindi ni sa Lord. presensya. Parang kanina din. Di ba? Presensya ni Lord, hindi sa presensya. Yung sabi mo kanina ng opening. Ano ba yung Yung sa presence ni Lord, hindi sa presence ng mundo. mundo? Yun. Amen, Pastora. Thank you so much. Tita Jonna. Okay, ako, kay Pastora Marge, talagang tumatatak siya lagi sa yung about, yung lahat tayo junks Lahat tayo junks. Pero, sabi nga ni Pastora Marge,
yung pag-ibig ng Lord, ganun niya tayo kamahal, sabi niya. Hindi tayo buo eh. So, hinanap niya tayo yung mga parts natin na nawala. Di ba, nagkasala tayo. Yun yung ginawa ng Lord na kahit gaano tayo makakasalanan, kahit gaano tayo kadumi, sabi ni Pastor Mark, yung mga natin, inano niya tayo eh, tawag dito, binuo niya tayo, si Lord ang makabuo natin. And everything nagkakasala tayo, walang oras na hindi tayo nagkakasala. Sa pagmulat pa lang ng ating mga mata, sa pagtingin pa lang natin sa isang tao, nagkakasala na tayo eh. So, yun laging tumatatak sa isip ko na puro ni Pastora Marks, yung ganon. Yung ganon. Yung inano niya tayo, tawag dito, binuo tayo ng Lord. Kasi ano tayo eh, tawag dito, madumi, makasalanan, yung mga parts natin kung saan-saan. Ibig sabihin, makasalanan talaga tayo. So parang inano niya tayo, tawag dito, binuo tayo ng Lord. So yun lang yung natandaan ko. Maraming mga preaching na Madami nga talaga. Pero yung parang pag may naalala ka, parang ito yung pinaka yung lagi yung inano ko sa Lord, yung lagi nag-ano na, Lord, everything nagkakasala, pero yung grace, yung mercy ng Lord, talagang new every morning, yung sa Lamentations 3 nga eh. Morning, sabi ng Lord, kahit gano'n tayo kasama, yung pag-ibig ng Lord, nandun tayo, buong buo. Amen. Amen, Pastora Maraming preaching. Jen. And yung kay Pastor Chito yata yun, about sa, Pastor Jessa yata, about sa eternal life. Lahat tayo nag-aim ng eternal life. So paano natin yun makuha or mapufulfill na makasama tayo sa eternal life kung hindi natin wino-work out, amen, wino-work out yung salvation natin. Although na-save na tayo, pero yung tawag dito, yung faith, sabi, without action is dead. Hindi tayo masasig kung iniisip mo na, save na ako pero gumagawa ka pa rin ng kasalanan. So paano pag naabutan ka sa time na yun na nandun ka sa kasalanan? So, di ba, yung tawag dito, paano mo makiklaim yung eternal kung yun, wala ka pa rin true repentance na sinasabi. Actually, kita dyan, yan din yung misconception ng Christianity. Oh. Na porket Christian ka, Na-save ka na, din na. tapos nag-church ka, kunwari ngayon Saturday, nag-church ka, save ka na. Kasi Christian ka, believer ka, parang gano'n. Tapos, after mo mag-church, gagawa ka na agad ng kasalanan. Okay lang, nagsimba naman ako. Yun yung misconception ng Christianity. Yun yung dapat yung mabago ng Oo, mga mindset, tao na, yes. ay, nagsimba naman ako, pinabukasan ako, okay, magkakasala kasi after next week, magsisimba na ulit ako. ako. Hihingi ulit ako ng, so paano ba that time sa kalagitnaan, naabutan ka ng gano'n? Yun yung maling conception ng Christianity minsan. Yung mentality. Next week, magsisimba naman ako, maghihingi naman ako na, Lord, yung parang gano'n yung everyday life no, nga, ganun ulit, yung parang may irritation mo na lang sa buhay. Like, totoo naman yun na iba kasi yung pagkakasala na sinadya sa accidentally, oo, yung gano'n na okay, magigets naman ni Lord na makasalanan tayo. Pero yung kung everyday mo na siyang ginagawa na, mapapatawad naman ako ni Lord kapag Kumbaga, nag-repent ako eh. Hindi naman yun gano'n. Yung habit, sinasabi ni Lord na habit mo na yun. papatawarin ka, yes, oo, nandoon na tayo. Pero hindi mo siya magiging habit na gumawa ng kasalanan. Oo, Parang ako. gano'n. Manakawa ba yung topic natin? So, Thirsty. yun, Tama? Tama. Kasi napag-usapan natin. yun yung natin, yung mga preacher na natandaan natin na. Madami naman talaga. Madami naman talaga. So, ngayon, ang next topic natin, Ano? sino yung mga Sino? Siyempre, sino? Marami yan. Ibig sabihin, yung character sa Bible na ano ka ba, na-inspire ka rin sa character ng Bible na yun. Kunyari, sila Jonah, sila Abraham, Moises, di ba maraming ginamit ng Panginoon na character dun sa niya, sa... Kumbaga na mo na, Parang ikaw, parang ganun? mo siya ng ganun. Hindi naman parang ikaw to, pero na-inspire ka ba? Na-inspire Dun sa ako dun sa story. story na yun. Apostolis tayo. So, ayan, go. Sino una? Kita niya. Si mami mo. Si Mama. Wala. Ay, ikaw muna para paano? Ako? Sabi mo sa akin. Kasali mo na. Ako talagang naiiyak ako na tuwing Paano ano yung iyak? Paano muna yung iyak? Okay. talaga ako na inspire ako sa buhay niya. Okay lang, may mic talaga. Sa buhay ni Joseph? Joseph. Joseph? Yes, the Joseph dreamer. the Dreamer. Joseph the Dreamer. Yes, of course, Joseph the dreamer. Lagi ko yung na-inspire ako sa buhay ni Joseph. Kasi ano siya eh. Kasi may dream siya. Hindi yun. Ano yan? Yung purpose kasi ng Panginoon yung tinitignan ko eh. Laging gano'n, sa storya ng yung purpose lagi ng Panginoon. Ganon din na sa buhay natin yung purpose ng Panginoon. So sa buhay ni Joseph, nakita ko doon na, di ba, traitor siya ng mga kapatid niya, di ba? Inano siya, yung pinalabas na namatay siya, kinain ng Tinapon sana. Sa badungan malaki. Tinapon siya sa balon. Sa balon ba yun? sa balon, tinapon siya sa balon para Balong malaki. ma-captured siya ng mga Egyptian dahil nga, minenta siya ng mga kapatid niya, pinagpapalito siya. So,
ang ano doon, istorya kasi doon, talagang yun yung direction ng Panginoon na ano siya eh. Pero ang kagandahan doon, dahil sa planuhan ng Panginoon, dahil magkakaroon ng tagutom eh. Doon sa Egypt eh. Ay, sa Egypt, sorry. Sa Israel eh. Israel. So, ginawa ng Panginoon, pinauna ng Panginoon yung ano, yung si Joseph. Kasi kung nagkaroon ng tagutom, patay lahat ng mga ano doon, yung promise lang na... Doon yung twist ng Lord. Oh, yung twist ng Yung Panginoon turning it dito. for May good. plot twist. So, Sabi ni Lord, ito yung ang plot kagandahan doon, yung ginamit ng Panginoon doon na si Joseph, dapat di ba, pag binenta ka na doon, ng kapatid mo, Ito ba? ginamit ka ng kapatid mo, di ba, inano ka na, binenta ka ng kapatid mo, unang-unang ano doon, reaction mo, magkakaroon ka ng sama ng loob. Bakit kasi binenta mo? Ay, joke. Hindi yun eh, Joseph. Okay, next lang. Yan, siyempre, ang tendency nun, magkakaroon siya ng sama ng loob sa mga kapatid niya, di ba? Ang ganda kasi doon, yung forgiveness niya sa mga kapatid niya nung nandoon na siya, hindi siya nakilala ng mga kapatid niya eh. Kasi ano na siya, pinakamataas na siya doon sa ano, sa Egypt. Binigyan siya ng kapangyarihan ng king. Siya yung pinakamataas doon, ruler siya. Ruler of the, ano na? Kasi nagpakita ng dreams yung Panginoon sa kanya kung paano makasurvive yung Egypt eh. So ganun din sa buhay natin na pinapakita ng Panginoon sa atin ng mga dreams na ganun kung paano tayo makasurvive sa araw-araw. Kasi itong mundong ito, alam naman natin ang mundong ito ay talagang Makamundo. pag sinabi mong mundo, syempre nandiyan lahat ng mga kasalanan, mga ano. Ngayon, minsan nagkakaroon tayo ng ano, ng mga hindi rin magandang ginagawa minsan. Nagpapakita ang Panginoon na tawag dito, nag-warning sa dreams, na ito, mali yung ginawa natin, dapat ito yung gagawin natin. Nagpapaalala ba ang Lord? So yun yung ano, yun yung si Joseph talaga yung laging tumatatak sa akin sa Bible character. Thank you, Lord. Ay, Joseph. Ikaw ba? Ako, wala po. Dami kasing nanong sa Bible sa character. Kaya ba yung isa lang na parang ang ganda naman ng buhay niya? Parang Okay. Akin Oo. sa mga babae si ano, si Ruth. Irot. Talurot. Si Ruth Karurut. Diba? Yung ano na, yung tawag ito, yung journey ng buhay niya is siyempre yung first malungkot kasi diba, namatay yung ano, yung asawa niya. Tama ba? oh, Namatay yung asawa niya. And then, yung heart niya na, diba sabi doon ng biyena niya, si Naomi, sabi niya, wala na yung anak ko, sabi niya gano'n. Pati yung nanay niya, yung Jenna, maganda din yung heart niya. Kasi sabi niya, wala na yung anak ko, sabi niya gano'n. So, binibigyan kita ng freedom na bumalik doon sa, ano nyo, sa lugar. Diba yung gano'n sabi niya? Tama ba, brother? Brother, tama ba? yes. Ganon. Maganda yung heart ng biyena niya. Sabi niya, Siguro, wala na yung maganda anak ko. Sabi niya, gano'n, bibigyan kita ng kalayaan na bumalik. Tapos, sabi ni Ruth, sabi niya gano'n. Sabi niya, hindi kita iiwanan. Ang ganda ng heart ni Ruth, sabi niya, hindi kita iiwanan. Sabi niya gano'n. Sabi niya, kung saan ka, doon din ako. Bilang sabi niya. Kasi di ba matanda na yung biyena niya. Gano'n. Tapos, ayun, di ba, after nun, doon siya, dito pa siya doon, pumunta doon sa, sa yung field ni Boaz. Was. Yun, so doon niya nakatala si Boaz na yun yung, tawag ito, yun yung senaryo na muli siyang napangasawa ni Boaz. Boaz. And then, di ba, doon sa kwento, nagagapas pa ng mga, nagagapas yung or natira- nagpupulot ng mga natirang trigo ba? trigo. Yun. So doon siya nabighani sa kanya si Boaz. Boaz. Yun. So maganda yung naging ng Lord sa kanya sa buhay niya. Kasi after nang namatay yung asawa niya, may binigay ulit sa kanya si Lord. And bukod pa doon is mayaman si Boaz. So, yun, maganda yung naging takbo ng kapalaran niya. Yes. So, yun. Ang lang doon is maganda talaga yung heart ni Ruth. Hindi niya, kasi ako, di ba, wala na yung asawa ko. Alis na ako sa puter ko, maghahanap ako ng panibagong asawa, pero hindi niya hinayaan yun na lumayo doon sa Vienna niya. So, sabi niya doon, yung tumatak sa akin doon is, wherever you go, I will go, sabi niya gano'n. So, parang inano doon na, kayo na. Oo. So, parang yun, gano'n din yung kailangan, doon lagi tayo sa presensya ng Lord. Kung saan ka, Lord, doon din ako. Yun lagi yung inaano. Kung saan yung presensya ng Panginoon, doon din lagi ako. Hindi ako lalayo sa'yo. So, parang yun yung tumatatak sa akin. Marami pang mga kwento, mga character sa Bible. Yan. Kapatid din kay Paul, di ba? Sobra siyang tawag dito, mamamatay tao siya, di ba? Yung mga Christian, masyado gari yung ginawa niyang pinapatay niya. So, pero ang Lord, tinor niya yung yung kasamaan niya, tinor niya. Di ba ngayon sa Bible marami siyang sinulat sa Bible. So, ganun ka pakakapangyarihan ang Panginoon pag ginamit ka talaga ng Lord. Kaya pala kasama, yun ang gagawin ni Lord na instrumento. So, yun lang. Ikaw, Mami. Mami, baka na matulog ka na dyan? Nahimik kasi kami. Nagpapla? Dami. Una,
Alam mo, Ahmad, alam na to ng iba, yung Prodigal Son. Yan, totoo Yan, yan. favorite ko yan, Prodigal Son. Kasi, ano yun eh, parang always in reminder sa akin, yung Prodigal Son. Kasi alam na nila. Pero yung pinaka ko talaga is yung kay Moises. Yung story ni Moises. Parang, doon kasi ako naiyak talaga. Paniyak. Hindi parang kasing kahit, alam mo yun, yung in reality ng buhay, parang, di ba alam niyo naman yung story ni Moises na itinawid niya ang mga Israelites, no? Israelites. Sino yun? I mean, tinawid niya. Pero after nun, parang, nung inutos, parang yung sinabi ni Lord na umakyat siya para kunin yung 10 commandments, di ba? Ano, nawala lang siya ng ilang buwan or linggo ba yun? Tapos ang mga tao, gumawa agad sila ng... Nagreklamo na. Nagreklamo na sila. Yung parang yun, kung ano yung mga tao talaga, yung reklamador, tapos yung parang may mga sariling decision sa buhay. Pala decision, kumbaga. Yung Sinisipan nga siya, di ba? Oo, sinisipan siya. Ganyan. Tapos parang wala namang nangyari, parang ganyan. Pero ang hindi nila yun na, yung parang gano'n, yung parang wala silang Hindi na nakita yung sacrifice. goodness. O, wala silang, kumbaga wala silang Ungrateful. pagpapasalamat kay Moises na inalis sila doon sa pagiging alipin, ganyan, inalis sila doon sa, yung sa hirap ng buhay. Kumbaga tayo, parang si Lord gusto tayo na, na alisin sa kasalanan, sa mga maduduming bagay, sa mga, yun, yung mga makasalanang mundo, parang gano'n. Pero tayo, ungrateful tayo, hindi natin nakikita yun. Basta realize. alam lang natin na, may Lord naman ako eh, kailangan lang, ganyan. Parang connect din doon, gano'n. So, dito ko sa masayang Oo, yung parang gano'n. Yun yung sobra lang sa akin na, yun yung reality check na kailangan ko siyang alalahanin lagi. Yung story ni Moises, di ba? Parang yung mga tao doon, sobrang ungrateful nila, gumawa na lang sila ng mga imahe na sasambahin nila, yung gano'n. Kasi wala na si Moises, wala na magdidictate sa kanila kung anong gagawin nila. Yung parang gano'n. Kasi wala nang, si Moises kasi di ba kinakausap siya ni Lord na ganito yung gawin mo, ito yung daan para makaalis kayo sa ganito. Parang gano'n. Yung parang tayo ba, pag as a tao, pag wala nang, hindi na tayo parang kinakausap si Lord, ganyan, magdidesisyon na rin tayo sa sarili natin. Kaya parang sa akin, big reminder yun na kailangan si Lord lang din talaga yung kausap mo lagi para yun, yung wisdom ulit, maramdaman mo. Parang kaya sobrang ano yun sa akin ni Moises. Maganda kasi yung story ni Moises. Simula umpisa pa lang, yung parang ganyan, di ba? Di nga siya nagalit sa mga kapatid niya nung inano siya sa ilog, yung parang ganun, pero nakilala pa din siya. Pero ganun, sobrang ang ganda lang ng story ni Moises. Yes. Yes. Mami! Mami, saan ka na ba? Nagtatago na si Mami sa Come likod. over here. Isa pa yung ano yung kay Jonah. Bakit yung muna kaya? Yung kay David Hindi, din. Ay, kasi kay David ano, din. Maganda din yun. May time na gusto ko lang nakakaramdam ka minsan ng tawag dito, yung dryness, yung joy, di ba? Kapaguran. Pero yung Di ba ano, kanta yun? The dryness. ay, yung dryness. In the stillness I know. Pero di ba maganda rin yung yung story ni... Kasi doon sa story ni Jonah, di ba, marami na siyang pinagdaanan, pero di ba hindi na lang ng Lord na mamatay siya. Bakit ba 3 days siya doon sa tiyan ng ng isda? Anong klase isda ba yun? Balyena ba yun? Balyena, di ba? Tilis. Oops, tapos na. Okay, next question. Next question. Ano yung song na Christian song na laging tumatatak sa isip mo na pag kinakanta mo yun, nagagalang yung loob mo? Parang, worship song. Any worship song Mami. or praise song. Si Mami muna kasi kanina, hindi nakapit lang. Pakita ka. Ba't wala tong iba? Yan. Perfect. Anong song, Mami? Yung song na Ano kita? Ano yun? Katahin mo. dito pa yung charger. Ito rin lang. Ha? Okay lang. Tangi ikaw? Sabi ni Lord, Tulang biyaya. Yan. Yakap mo ako sa ating darumihan. Ibig mo ako na di kayang tumbasan. Oh Diyos. Alam mo na eh. Wala man lyrics eh. Okay. Okay. Yan eh. Dito dyan dami niyan. Ako napakadaming kanta pero Isa lang muna. Pinaka-on top one. pinaka-untap yung yung hindi siya bago, old song ba yun, tama? Yung Why Have You Chosen Me? Talaga akong tumatak sa akin yun. Kasi, kahit gaano na ako makakasalanan, pipiliin at pipiliin pa rin tayo ng Lord. Hallelujah. Amen? Ipapakita pa rin ng Lord yung love, yung mercy. Why have you chosen? Sa dami-dami daw ng bakit ako yung pinili mo. Ganun. Sana all Why have you chosen me? I'll be your child to be. You know all the wrongs that I've done. Yan. Wow. Oo. Pati siya.
What is yours? Dilim. What is yours? Madilim na. Ano? Ako Christ is enough. Christ is enough. No turning back. Christ is enough. Parang may, yun ang kinanta ko na ama. May siya para naiyak ako. Pag Tagalog Ano? Ano? Pag-ibig. Yun sounds like yun. Pag-ibig mo kay ganito yun? Hindi. Ano? Sa Prodigal Son yan. Ano ba na? Ay, yung pinanong mo sa akin. Pinaka-favorite ko yan sa lahat. Kapag malungkot ako, yun ang yung pinapatugtog. Oh, next question. Si Daddy ba? Kasali ka pala? Sorry pala. Sige, next week. Yes. Okay, your turn. Brother sa... Ako talagang ano yun, Oo, ano ka pala? Oh. isa lang yun, siyempre isa nga lang eh. Ano yan, lagi ko kinakanta yan, lalo pag kinaramdaman ako. Parang alam ko na yun. You are the God that will let me. Oh, don't Umiyak din know You are the Lord, my healer. Lagi ko yan. Declaration kasi yan eh. your word. Kahit itong mamali pa kayo, kinakanta pa yan pag may sakit kayo. Oo nga. Nakakatawa. You are the God that will let me. You are the Lord, my healer. Yes. Oh, don't know it. And I hear you, my receiver. You are the Lord. Ulit-ulitin mo lang yan. Effective yan. Yeah. Kaya yan siya yan sa mga, ano, kahit lumana, pero at least, meron siyang impact sa atin. Pero pwede ito nakakapagba na yun ang kalakasan. Iyan. Yes. Aww. Next Okay, question. next question please. Ano naman yung Ano naman yan? testimony mo na katulad yan, yung sa anak mo na kahit na meron Pinayak mo naman si Mami. Huwag Hindi. mo payakin si Mami. Hindi naman. Iba pa tayong testimony si Mami, iba naman yan sa anak niya, minsan nakakatampuan sila, pero ano yung nagiging kalakasan mo na word of God Word. para mapagtagumpayan mo yung araw na yun na ay magkano kami, away kami ng anak ko, gano'n. Oh. So ano yung word of God na tumatak sa'yo? Yun naman ang Life verse? life verse na magagamit mo, okay. Okay, Mami. Ano siya, effective talaga siya nung ginamit ko yun. Life verse. Ano yun? Same is today. And forever, yan ang lagi kami. Bakit? Talagang hindi ko makalimutan. Bakit di mo siya makalimutan? Same is today niya. Ngayon at ngayon at bukas. Ngayon at magpakailanman. Amen. Talaga siyang makalimutan. Bel Chanco. Yan siya ang way ng aking Lord. Yan ang lagi kong kalakasan. Waymaker, miracle worker. Wow! Miracle worker. Promise keeper. But yung ano ko talaga, pinakahawakan ko yun. Sabi nga nila, gas-gas, pero hindi, para sa akin, hindi siya gas-gas. Powerful life verse talaga siya. Mula nung binigay siya sa akin, Wala na yung kasi dito yung tissue nga. mula nung binigay siya sa akin, nung kay Brother Philip, doon na kami sa unang church. Kasi yun yung inano niya sa akin eh. Sige, verse. Oh, yung Matthew 6:33. Ay, ganun ba yun? Yeah. Kala ko naman favorite mo lang. Napasa life verse mo. Yun nga, Iba ako, iba yung life best na life best. Yan yung Matthew Life verse. 6:33, that seek ye first, sabi doon. Kingdom of God and His righteousness, sabi doon. And all these things shall be added unto you. Kasi nandun yung promise ni Lord sa verse na yun. Sabi niya, if you seek me, you will find me. Sabi niya doon. Isik mo lang siya lagi. Sabi niya. And whatever, sabi niya, whatever you ask, sabi niya, all ang sabi niya doon, hindi niya sinabi na, ito lang, 5 piraso lang yung ibibigay ko sa'yo. Hindi, sabi niya doon lahat, all. So, napatunayan ko talaga yun kasi, dati, ngayon niya pinaranas sa akin ni Lord yung, dati yung trabaho ko, unang salta ko dito, yung trabaho ko is sa cleaning company. Doon ko naranasan yung grabe yung pagod, yung naranasan ko na kumakain ako sa sasakyan habang kumaandar. Naranasan ko na pagdating ko sa accommodation, nakala mo para akong pinanching bag, talagang pagod na pagod ako na kinabukasan, parang hindi ko na kayang bumangon, pero kailangan kong bumangon kasi yun nga, kailangan mo magtrabaho. So, that time, talagang nagsisimba pa rin ng palit, so yun, sinisip ko talaga natin si Lord. And then, din ako dati noon, hindi naman sapat ng kaya fighter talaga, fighter. Although magkaka-gap minsan, pero inano ko pa rin yun, pinocontinuous. So sabi doon, seek ye first the kingdom and His righteousness and all these things. So ngayon, dahil sinisik ko talaga siya, si Lord, sabi niya doon, all these things, sabi niya doon, shall be added unto you. So ngayon, pinaranas sa akin ni Lord na, nung nasa Saudi pa ako, binabalik lang sa akin ni Lord na, nung nasa Saudi ako, wala, although may day off, pero nandun pa rin ako sa loob ng bahay, hindi rin kami nakakalabas. Tapos, at pa rin sa loob ng bahay trabaho. Ngayon, nung nandito na ako sa Abu Dhabi, dito pinaranas sa akin ni Lord na maraming day off. Yeah. Sana all. Yung sahod is very good yung sahod. Mula Binigyan Friday. from Friday to Sunday. And binigyan ako ng Lord ng amon na sobrang napakabait. Amen. Napakabait ng mga amo ko. So, ngayon, pinaparanas sa akin ng Lord yung all these things shall be added unto you. Hindi ko man hiningi na, Lord,
So yung blessings, sabi doon, inano po dati doon sa ano sa akin na, yung blessings, according din yun sa ano mo, sa faith and obedience mo sa Lord. So yun, Matthew 6:33. Nani buhay. Ulitin ko yung akin, mali pala yung akin. Life verse, ano pala siya, testimony, life verse. Kala ko favorite verse mo lang. Kasi yung Favorite pa rin yun, pwede rin favorite mo. Kasi nga, pero hindi siya yung life testimony verse mo. Ah? Check ko yung akin. Okay. Kasi for all yun eh, for everyone yan. Hindi siya para sa... Ano sa'yo? Sino ba? Ito ko na. Ako na ba? ako, sige, pwede naman ako. Para makakat ko yung Ah, sige. Ako, ang gusto kong verse, napaka-easy lang. Jesus wept? Hindi. All things is possible to God. All things are possible. Look, Kung sabi ng Panginoon doon, imposible sa tao, wala imposible sa akin. Lagi ko inano yun kasi nga, unang-una, kanino ka hahawak? Hindi naman sa tao, kundi lagi sa Diyos. Kaya nga kung may problema ka, saan ka pupunta? Hindi naman sa tao, kundi sa Lord talaga. Kasi sabi ng Panginoon, all things as possible daw sa Kanya. Wala rin imposible sa Kanya. Sa Panginoon, isa tayo, wala imposible, siyempre, di ba? Wala imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Pero sabi nga nun, mahirap man, pero pag meron kang Diyos, sabi ng Panginoon doon, kaya ni Jesus. ang lahat pala ng mga bagay, nasa isip mo lang, yung mahirap, pagod ka, or merong mga pumapasok dyan sa isip mo na thoughts na hindi nanggagaling sa Panginoon. Kasi sabi ng Bible, yung thoughts daw natin, ano yan eh, yung nakurap kasi, nakurap ba? Dahil nga, nakurap. Dahil, pero sabing gano'n, all mind is corrupted, but mind of God is, talagang perfect. So, yung mind na yun, na pag tinanggap mo yung Holy Spirit, yung mind na yun na magkakaroon ka nun, yun yung mind of Christ na ginabigay sa iyo ng wisdom, knowledge, understanding, na nagbigay din ng tatlo na yan kay King Solomon. Yun, nani. Ano yun? Nabanggit na si King Solomon. Yan, bakit? Yung tatlo kasi na yun, kailangan may paliwanag kasi. Yung tatlo kasi na yun, kailangan magkakasama yun, yung wisdom, knowledge, and understanding. Bakit? Kasi kung meron kang knowledge, pero wala ka namang understanding. Parang katulad lang yan ang sabi ng doktor na bawal manigarilyo, pero pag nakakita kang doktor doon sa labas, naninigarilyo. Di ba? So, ganun yung magiging yung impact niyan kapag hindi magkakasama yung tatlo na yun. So, kaya binigay yung tatlo na yun kay Solomon, kasi totally pwede naman humingi ng kayamanan si Solomon eh. Yes. Pero anong sabi ng Panginoon na ano bang gusto mong ibigay ko sa iyo? Truly, sabi ng Panginoon ng Lord, gusto ko ng yun, yung tatlo na yun, wisdom. So, yun, ang dami mo pala, pwede ka palang yumaman niya sa tatlo na yan kung meron ka. So, yun yung lagi kong pinangahawakan na sabi ng Panginoon na walang imposible sa atin. Kung imposible sa tao, hindi imposible sa Diyos. So, ano man yung mga bagay na yun, kaya rin binigyan siya ng 3 days. So, ako, hindi ko expect na bibigyan din ako ng Panginoon ng ganong blessing. Bakit? Saan? Sa pagsunod ko sa Panginoon. Obedience. Through obedience sa Panginoon. Kasi kapag ka nagtubig ka, yung mga kasalanan na yan, yung mga gumagawa ka ng mga, ano tawag dito, yung mga fornication, basta mga bagay na ayaw ng Panginoon. Hindi kaya. Yung mind kasi na yun, pwede kang, pag nakakita ng magandang babae niyan, ano naman ito? Siyempre, papasok agad yung thoughts ng demonyo, temptation, kagad, siyempre, masarap nga naman, maganda. Lahat yan, ipapakita sa iyo ng mali, ng kaaway, magaganda na bagay na yan. Pero, sabi nga nung ni Sister kanina, Malo, meron niyang consequences pagdating ng panahon, yung mga ginagawa natin na hindi What you maganda, sow, you will reap. So yun ang maganda ng message ng Panginoon, yung sabi ron na walang imposible sa akin. Tingin mo lang, kung nahihirapan ka sa pera, tingin mo sa Diyos, saan ka manghingi? Di ba kaya nga sabi niya, for the love of money is root of all evil. Kasi yung money na yan, kayang i-manipulate yung tao eh. Kita mo nga yung bansa natin, di ba? For the money, ano nangyari? That's the power of Nagkaroon ng money. baha, ng mga anything na mga hindi kaaya-aya, nanghirap yung mga tao ron. Nahirapan sila kasi nga, gawa ng money, di ba? Na mamanipulate nila kasi naman, greeding. So pero kung nananalig ka, sabi ng Panginoon, walang imposible sa Diyos. Walang mahirap, sabi ng Panginoon. So gagawa Kinanta yun? Hindi niya, kinanta ko. Ay, bakit kinanta ko? Pero biblical yun. Yung mga kanta naman, may Bible naman yung kinukuha. So kung meron kang may mga thoughts ka, hindi ka gagawa ng magpapagamit ako ng katawan ko para kumita ko. Diba? Pero hindi yun, may mga ways kasi tayo, may mga, kung tawagin, meron tayong, hindi wisdom, may kakayanan ng tao. Ano ba tawag sa English? Ability. Or hindi privilege, yung ability, Sorry. yung, kanyari, pag yung gitara ka, sabihin na yan, yung gift. Talent. Instrumentalist. English. Kailangan Tao? Bagay? mo yun. Ayot? Hindi, kailangan ma-cultivate mo yun, yung bagay na yun. Ang exercise mo siya. Kanyari, si Mami Emmy, na-cultivate niya yung paghihilot niya, pagmamassage niya. Ayun yung ano niya, binigay ng Panginoon sa kanya. Gift. 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 Or tawag, mas malalim kasi na yun ang term eh. Gift of Na God. tinatawag eh. O sa gift of God eh. Yun
yung talagang ano mo eh. Talent. Pero di sa ano, sa church no, may mga bagay na may mga music team, di ba? Pero gusto mo mag-music team, hindi ka naman marunong mag-gitara. Ibig sabihin, may ginagawa ang Panginoon na maaaring maging Para project sa'yo. ka. Para or sa'yo. Kung ano yung para sa'yo. Oo, Kung ano yun. binigay ni Lord na gift para sa'yo. Yes, tama no? Pero yung verse lang na yun natin impossible. Pinapangawakan ko lagi. Praise the Lord, Next question na. Hindi, sige, okay na yun sa akin, masyado na mahaba. Eh kasi na naman eh na Hindi kasi sa youth naman ko. Sa ano ko siya, life verse ko siya sa youth. Wow, youth, tandi ano lang. Hindi ko paano ko naging talagang naging Christian, ganyan yung word ko na yun. Yung life verse ko is yung sa 2 Kings, yun, kay King Solomon din siya. Yes. Yung promise kasi ni Lord, di ba, kay David, nabibigyan siya ng ano yung tawag doon? Arian ba? Kingdom. Kingdom, yun. Yung kingdom, di ba yung prinamis ni God sa kanya, pero di ba Siyang mag-rule. Oo, ganyan. So, sa anak niya ibinigay yun. Yung parang, kunyari, nakalimutan ko to. Haba kasi ng kwento na to, pero yung in short, pinasa sa anak niya yung kingdom na yun. So, di ba si King Solomon yung naging hari ng kingdom na yun. So, parang yung sa akin, yung ganun, generation siya. So, hindi man siya mapunta sa parang kalululuhan, ganyan. Yung parang, yung generation na to, Generation to generation. parang yung sa akin ng time na yun, yung generation na to, yung maghahari, kumbaga yung parang, yung magiging way para makilala si Lord ng mga kabataan. Parang ganun, yung sa akin yun. Yung sa akin yun, yung parang calling ko ng time na yun. So, yun lang, yung kay 2 Kings in one. Mami, tapos na ba? Tapos na pala siya. tapos na, yun siya nga nauna eh. Next question. Next question. Ang question natin ngayon ay sino yung gusto mong pasalamatan na tao ba? Na kung bakit mo nakilala? Sabi magkakayakan tayo yun. yun. Parang bakit nang tanong mo? Ako naman, magpapasalamatan ko. Okay, Mami. Ako naman. Di ba naman yung question kasi Di ba tapos muna? na eh? Okay, Sino yung tao na mapasalamatan mo na nakilala mo yung si Lord ba nakilala mo? Kung di tayo sa tao na yun, hindi mo nakilala ang Panginoon.